Actually, ano nga eh, no, ano yan, yung sinasabi ni Claire, sintomas yan na naaapektuhan sila. Kaya nga, sabi ko, yung mga kaya nating gawin, yung kagaya niyan, yung salita-salita sa social media, yung talagang nagre-react tayo dun sa mga buladas nila, nasasaktan sila eh. Kaya sabi nila, mga trolls kayo, ganyan, mga ano kayo, eme. Sa totoo lang, kung kunwari gagawin nilang illegal yung troll farm, okay, walang problema, mas okay yun. Una-una, di ba ako gumagamit ng troll farm eh. Di ba? Hindi naman ako nagbabayad para ma-up yung content ko sa Facebook or sa YouTube. Wala naman akong ganun eh. Ngayon, kung gusto lang gawin na kung gusto lang gawin na iban yung troll farm, actually okay ako dun, agree ako dun. Kasi wala kang problema dun, baka mawala yung PNP. Kasi yung PNP troll farm na eh. Troll farm na ni Marbil eh. Alam mo nakakaawa? Kasi nung nag-post ako about it, may mga nagme-message sa akin ng mga anonymous accounts. Tapos sabi nila, alam mo, ang pinakamasakit, Miss Joey, minsan nire-require pa kami na i-share yung link at sabihin sa mga kamag-anak namin, sa mga family members namin, na i-like and i-share. Pati pamilya ng mga pulis, damay. Ayun. One thing na I've learned listening po sa inyo, kasi maraming tao na tulad ko, like ako included, na we think ombudsman will work on their own. Somebody has to initiate something. Same din kay Supreme Court na initially I thought they will work on their own but somebody has to initiate. Buti na lang, talagang nagbunga yung hopes natin. And just like what SC has done sa PhilHealth case na they're really trying to pursue accountability. And in fact, na-amaze nga ako sa research capabilities ni Associate Justice Javier. Alam mo yun? Tinalo mo pa yung Solgen na i-speculate pero ikaw may data ka. According to Gaadis, Gaadat, ganyan. Sabi ko, kaya naman pala. So, okay, somebody just needs to initiate filing. And yun, hopefully, itong ginagawa natin sa support. Yung mga ganyan kasi, mahirap, sa akin lang naman Filipino leaks cambio rin tayo sa pagtuturo. Kasi syempre, yung gusto natin yung mga tao na gumawa ng something like that, mahirap rin naman yun na magtuturo tayo. Kasi when people are going to take actions like this, there are so many considerations. Like for example, yung risk dun sa buhay nila, yung mga ganun-ganun, may cost yan eh. Who's going to carry the cost? Mga ganun. So kumbaga parang, sa totoo lang, kaya nga ako lagi ko sinasabi, alam niyo, imbes na magturo-turo tayo sa mga tao kung ano yung mga dapat nilang gawin or whatsoever, especially kung private citizen. Kung public citizen, okay lang yun. Kung public official, okay lang yun na magturo-turo tayo sa kanila kung ano yung mandato nila. Pero sa mga ibang mga private citizen na magtuturo, mahirap eh kasi hindi naman hindi ganoon kadali yun. Kaya nga sabi ko, kunwari kami yung mga inipit-ipit sa House of Representatives. Kaya naman kami dumating dito sa ganitong punto kasi talagang nalagay na kami talaga doon sa pinaka our backs were put on the wall that we have no choice but to fight back. Ganon. So, kumbaga parang I don't think it's fair na i-demand natin doon sa iba na, dapat mag-file kayo ng kaso or whatnot, ganyan. Unang-una, siguro in the future darating tayo doon. Pero, we have to think about the risk the private individual is willing to take, the cost, kasi it's not gonna be cheap, mahirap kami nga, nagagastusan kami ng bonggang-bongge sa mga So, hindi siya madali, hindi siya easy. So, let's just focus on what we can do. Kasi ang magagawa natin is really to inform everyone, educate more people na maintindihan yung mga issue ng bayan para ma-achieve natin yung consensus, ganun. Kasi sa totoo lang, if the end goal is really to convince the men in uniform that the situation is really, really bad, the only way to do that is to show to them that there is already a consensus. Ganun. Yes. Ayun. And we can only show na there is a consensus kapag lahat tayo, parehas na yung takbo ng isip natin, parehas na yung level ng understanding natin sa problema. Diba? Ayun. Kaya tama yung ginawa niyo dati, Ate Joey, diba yung nagpasulat na I'm not a Filipino for nothing, calling the men in uniform to yung nagpa-picture ba tayo na pinost niyo ni Miss Sas. Isa na yun sa mga panawagan natin na ginawa, di ba? To the men in uniform na okay, they're really sa problem. Gano'n ba karami yung nagawa ng gano'n, di ba? It wasn't wide enough. While a lot of people were courageous enough to do it, the harsh reality is that it wasn't wide enough. Hindi. And in fact, I think one of the side effects that happened to it, di ba, parang tinanggal nila yung tagging, nag-deactivate yung AFP at that time when that campaign started, no? Kasi marami nang nagtatag sa kanila. Ayun. Oo, that's a little win, that's a small victory, pero still not enough. Kasi syempre, still not enough for the men in uniform to do something. Ayun. Sige po. Thank you, Ate Joey. Bigay ko na po yung time sa iba.
Okay, thank you, Filipino Leaks. Hello, we deserve better. Hello, Miss Joey. Thank you. Ang tagal kong hindi nakaakyat. Naririnig niyo po ako? Yes, very clear. Okay po, wait lang. Nagdulat ako. Go. Mga point na ako dito na gustong pag-usapan tulad nung sa... I want to commend... Sorry. I want to commend Dr. Javier for grilling Solgen sa issue ng PhilHealth. Kasi pinapakita nun kaano ka-incompetent talaga yung gobyerno ngayon eh. Pinapakita lang nun na ultimong yung Solgen, abogado ng gobyerno, ay nahihirapan na mismo i-defend yung pinagagagawa nila. Diba? So, salamat sa Supreme Court. Alam natin na nandiyan talaga ang tunay na laban. Kasi dyan, pantay ang laban eh. Kumbaga, makikita mo na napepresenta yung mga panig. Diba? At yung panig ng gobyerno, eh, malinaw na nilalamangan nila tayo mga Pilipino. Salamat sa Supreme Court sa pagpapakita ng mga kabulukan, mga kaputahan ng gobyerno sa pamamagitan ng oral arguments. Walang-wala dun sa ginagawa ng TRICOM, ng QUADCOM, mga basura. Okay? So next, yung recently ni-release ni Claire na statement about freedom of speech daw. Hindi daw, yung daw ginagawa ng mga trolls, against daw sa gobyerno, hindi daw yung form of freedom of speech and of expression. Ang problema dyan, Claire, kung nakikinig ka, hindi lahat ng sinasabi mong troll, trolls talaga. Kami, tulad namin, mga totoo kaming tao na nagsasalita ng grievances namin sa gobyerno. So kung tatawagin mo kaming trolls... Dinibay niya ba yung trolls? Kung sino ang mga trolls? Basta lang, sinabihan niya lang Miss Joey na bayad daw. Kontra sa gobyerno. Basta kontra sa gobyerno. Yung mga, mga kukontra daw sa gobyerno, binabayaran daw, paid daw. Kaya daw, hindi daw yung freedom of speech. Hindi daw yung protected ng freedom of speech. Hoy, baliw ka. So, ibig sabihin, kami mga tunay na tao, kami na hindi binabayaran ng kung sino man na nagsasalita laban sa gobyerno, trolls, wala na rin kami karapatan. So, isa lang pinapakita nito, Miss Joey, yung katangian rin ng gobyerno na diktador. Kasi para bigyan mo ng label yung mga tao na paid trolls na ganyan, narco paid, mga ganyan. Isa yan paraan para busalan nyo kami eh. Hindi gagana yan. Kumbaga, andito pa rin tayo sa demokrasya na tao pa rin, may silbi pa rin ang boses namin at naniniwala kami doon. Ang kapal ng mukha nitong Claire na to. Talaga nanggigil ako na narinig. Paano kami mga hindi talaga bayad? Paano kaming mga nagsasalita? Totoong tao na nagsasalita. Diba? Kaya naiganyo ko yung mga nakikinig ngayon. Pag nakakita kayo ng post ng mga news outlet about dito kay Claire, mag-comment kayo. Gamit yung totoo yung account. Kasi ako ganun eh. Totoong account ko, sinasagot ko siya doon. Makakagain niya ng algorithm eh. Makikita ng friends nyo, ay nagko-comment na si ganito, ay nagko-comment na si ganyan. So, that way, makakatulong tayo sa mga vloggers na pinaparating rin natin. Kaya hindi tayo vloggers ha, pinaparating natin sa mga friends natin by commenting sa mga posts yung nasa sa loob. Diba? Correct. Actually, yung sinasabi ni Claire, sintomas yan na naaapektuhan sila. Kaya nga, sabi ko, yung mga kaya nating gawin, yung kagaya niyan, yung salita-salita sa social media, yung talagang nagre-react tayo dun sa mga buladas nila, nasasaktan sila eh. Kaya sabi nila, mga trolls kayo, ganyan, mga kayo, eme. So, totoo lang, kung kunwari gagawin nilang illegal yung troll farm, okay, wala problema, mas okay yun. Una-una, di ba ako gumagamit ng troll farm eh. Di ba? Hindi naman ako nagbabayad para ma-up yung content ko sa Facebook or sa YouTube. Wala mga akong ganun eh. Ngayon, kung gusto lang gawin na kung gusto lang gawin na iban yung troll farm, actually okay ako dun, agree ako dun. Kasi wala kang problema dun, baka mawala yung PNP. Kasi yung PNP troll farm na eh. Troll farm na ni Marbil eh. Alam mo nakakaawa? Kasi nung nag-post ako about it, may mga nagme-message sa akin na mga anonymous accounts. Tapos sabi nila, alam mo ang pinakamasakit, Miss Joey, minsan nire-require pa kami na i-share yung link at sabihin sa mga kamag-anak namin, sa mga family members namin, na i-like and i-share. Pati pamilya ng mga pulis, damay. Sinama sa troll farm. Diyos me. So, ngayon, gusto nyo gawing illegal yan? Be my guest. Go ahead. Sige, go. Diba? Hindi naman kami paid. Lalo na kami mga normal na tao lang na hindi naman vloggers na nagko-comment, nagpo-post sa Facebook ng political views namin. Trolls na kami kaagad dahil
against sa inyo. Itong si Claire talaga mapagpatuloy. At alam ko, sinadya to ng gobyerno na kunin tong babae na to kasi halata naman sa post niya na anti-Duterte talaga siya. So dahil anti-Duterte siya, yun yung pinaka main recipe, kaya siya naging press undersecretary ng... Ano na lang gusto na lang ng gobyerno mapagbardagulan. Ayaw nila sumagot sa totoong issue. Gusto lang nila ng gusto nila lang ng yung yung mud fest na lang talaga. Batuhan na lang talaga ng putik. Ganun yung gusto niyang gawin. Ayaw na nilang mag-explain. May isa akong teorya dyan, Miss Joey. Dahil kasi, di ba, lame duck na yung president after the midterm elections. Ito yung way nila to keep up with the momentum ba? Na may power pa rin sila by appointing persons such as Claire na yung matapang, kunwari, ganyan, para umatake sa mga kalaban. Yung alam mo yun, para ipakita pa rin, i-flex pa rin yung power nila. Lalo na, yan sa pag-target nila sa mga paid trolls daw, pero totoong tao. Kumbaga, ganito ka incompetent yung gobyerno kasi mismong sila, nababother sila sa sinasabi ng normal na tao na wala silang kwenta, ay puro sila ayuda. Para masaktan sila, it only means one thing. Para masaktan sila sa sinasabi ni PRRD, it only means one thing. Weak sila at incompetent sila. Okay. Isa pa kung nakikinig kayo PCO alam may mga nagmo-monitor diyan kaya gusto ko 'to pag-usapan Yung mass resignation diyan sa DOTR PCO paano nyo, gawan nyo ngayon yan ng magandang istorya. Pero alam nyo sa utak ng mga tao ngayon, bakit nagkaroon ng mass resignation sa DOTR? Hindi lang yan dahil sa delayed na sweldo, hindi ako naniniwala. Marami dyan, empleyado na ng Duterte administration. Malamang yan, empleyado pa under Pinoy administration. 400 So para mag-resign ng 400 na engineers, o kahit di man engineers o ibang empleyado, may nakita silang mali. Na sa palagay nila, along the way, pag nagpatuloy pa sila sa pagtatrabaho under sa gobyerno nyo, baka pati sila madali ng kung anumang illegal na kung meron man na ginagawa sa ahensya. So para sabihin yung maglinis kayo ng labas ng bakuran nyo, walisin nyo mga trolls, ganyan. Linisin nyo muna yung sarili nyong bakuran. Bakit kayo inaalisan? Baka sobrang dumi na. Di ba? Tingin ko yung problema dun sa, yung exodus dun sa, isa pala sa topic natin yung exodus na yan. Yung sa DOTR, merong 400 na nag-resign, di ba? 400 na engineers daw na nag-resign. Actually, malaking problema yun na nag-resign na 400. Parang, kasi even if they're going to hire, I don't think they can hire right away ng ganun karami. Ganon. Pero ang sinasabi nila na, hindi kasi pag nagpapalit talaga ng secretary, nagpapalit ng mga tao, ganyan-ganyan, emerald. Oo, totoo rin naman yan, pero hindi yung massive changes. Hindi yung parang in the middle of the term of the president magkakaroon ng ganyang exodus. Kasi yung massive resignation, whether initiated yun ng gobyerno, ng bagong leader o hindi, it would usually happen kapag kakapanalo lang ng presidente. Kasi nga gusto mo ng fresh start. Ayun, so that I can understand. Pero kasi ito, in the middle of the term of BBM. Kung kunwari si Vince Sison, yun yung layunin niya na paparesignin niya lahat, ganyan-ganyan. Does that mean there is a huge problem with Jimmy Bautista? Then why don't you hold Jimmy Bautista accountable? Diba? Kasi kung kunwari gusto niyo pag-resignin sa katerbang tao, because of any reasons na nakikita ninyo na may mali, bakit hindi yun nahabol si Jimmy Bautista? Saka Miss Joey, ito yung isang point. Bakit hindi tama yung 400 na engineers yung mawawala? Usually, kapag may napapalitan, like secretary, ang napapalitan lang para mag-giveaway sa bagong liderato ng isang ahensya ay yung mga key officials lang, like ASEC, USEC, tulad na nangyari sa DepEd, di ba? Ang nakaka-alarma kasi, may mga nag-resign na sinasabi na kaya sila nag-resign dahil hindi na sila sumusweldo. Yun ang nakaka-alarma. Yes. Which is, parang hindi rin ako naniniwala rin na yun lang ang dahilan. Pwedeng totoo yun at isa yun sa dahilan. Pero hindi lang yun kasi sino ba nagmamanage ng sweldo ng hindi naman si Jimmy Bautista siguro, di ba? Pero may malala dyan na siguro may mga proyekto siguro dyan na ayaw nila mapartihan. Kasi ganun yun Miss Joey, di ba ganyan sa gobyerno? Kapag gusto nila kumurakot, para walang maglaglag, magpapartihan. Yung iba gusto nila, yun nga, sinasabi ni Pat dito, usually pinapasok ng bagong sekretary yung mga tao niya. Well, totoo naman yun, na kung kunwari, syempre nakapwesto yung secretary, merong mga item positions dyan sa ahensya na kung saan siya secretary, gusto mo magpasok ng mga tao, ganyan-ganyan. But, parang ang
ang weird naman, if ganun yung intention, you're going to ask for courtesy resignation ng sangkaterbang nila lang, ganun. Ate Joey, good night na. Dami double agent sa live mo. Nakabantay sila sa iyo, sabi ni PH Update. Alam ko na, tapos topic na naman nila ako later. Ganyan. Kaya na natin yan PH Update. Ganyan lang naman yung hanggang panood lang naman eh. Ayun. Yung mga double agent na yan yung mga hindi nagla-like. Hindi nagla-like, kaya mag-like na kayo. Ayun. Mag-like na kayo. So anyway yun, it could be na, yun nga, gusto mag-like. Pero, aabot ba yun sa ganung karami? Parang, tingnan natin, itong massive na exodus sa DPWH, it may have different layers. Kasi malay naman natin, baka mamaya mukhang seryoso tong si Vince. Kasi to be fair dito kay Vince Season, maganda rin yung track record dito pagdating sa management eh. Magaling siyang manager eh, si Vince Season. Vince Dizon. Magaling siyang manager eh. Meron bang, baka naman merong ibubuga si kuya, ganyan. Baka naman ganun ang kanyang plano, kaya nagre-rebuild talaga siya ng tao mapagkakatiwalaan. Maaari, tingnan natin, sige, ganyan. Pero, yung sa PCO, I think they see the problem already doon sa kanilang communications. Especially doon sa mga quote-unquote mga katuwang nila na mga ano nga yun? Mga vloggers. Teka lang ha. Ayan. May na talaga, may problem na sila doon sa communication. So kaya parang they are now taking an entirely different approach. Kaya so ngayon mukhang ang talagang bata kasi if you notice, yung courtesy resignation, isasubmit kay J. Ruiz. Si J. Ruiz kaka-appoint lang yan eh. Kaka-appoint lang ni J. Ruiz. Tapos isa sa mga add-on ni J. Ruiz na makasama sa Presidential Communications Office ay si Claire Castro. So yun si Claire Castro, hindi yan matanggal, hindi yan maaalis kasi nga tao yan ni J. Ruiz. Ganon. Pero the rest, pinagre-render sila ng courtesy resignation. Ganon. So tingin ko entirely different yung purpose ng mass resignation sa DPWH kumpara dito sa PCO. Yes, ang tingin ko rin dyan, Joey, sa PCO more on talagang gusto lang nila palitan yung bago nilang mga sundalo ng pagsalag sa mga batiko sa kanila, wherein dito sa DOTR may internal problem talaga. Halata naman na incompetent talaga yung namumuno sa DOTR para hindi madagdagan man lang ng since naupo sila sa pwesto, wala man lang naitayong tren na bagong estasyon, yung ipinangakong MRT7 na magtatakbo na noong 2020. 2022 yun, ang end ng 2022 yun eh. Wala, hindi na nila pinrioritize. Bakit, di ba? Mapapatanong ka, bakit yung sa tinagal sa half ng term nyo, wala kayo man lang isang estasyon na napaandar? Di ba gaano kayo ka-incompetent? Sa panahon ni PRRD, napakadaming proyekto ang natapos. Kasi ang ginawa ni PRRD, itinuloy niya yung mga proyekto ni Noynoy noon na patapos na, tinapos niya talaga. Ayun, nagkaroon tuloy ng mga may mga progress sa ibang mga infrastructure. Ngayon, hindi. Since hindi nila pinondohan yung big ticket projects ni PRRD, ang nangyari na tenga. Ganun ka-incompetent ang gobyerno at ang DOTR ngayong taon. Tapos, naisipan nila natanggalin yung busway. Buti na lang talaga may mga nagsalita against it. Di ba? So, doon pa lang, alam na natin, incompetent tong gobyerno na to. Kaya Claire, kung nakikinig ka, hindi ako troll, hindi ako paid ng kahit sino man, incompetent kayo dyan sa gobyerno. Kaya may nagsasalita. Subukan nyo i-level up ang serbisyo nyo sa bayan para mabawasan yung kritisismo. Hindi yung isa-silence nyo kami, isa-silence nyo ang mga vloggers para magsalita laban sa inyo. Last point na lang, Miss Joey, about sa surveys. Kasi ito yung nakaka-bother sa lahat ng PR ngayon ng gobyerno. Kasi marami sa mga ngayon, survey firms, nagre-reklamo sila na naglabas ng bagong guidelines na kailangan sila magpa-register, ganyan. Para sa akin, it only means one thing Para maapektuhan sila ng guidelines ng COMELEC about sa survey, may ginagawa silang hindi tama, di ba? May ginagawa silang salungat sa kung ano yung totoong dapat ginagawa ng isang survey firm. So, ang comment ko lang about dito sa mga surveys na to, while sa nakararami lumalabas na naman sa top 12 ay Marcos admin slate, huwag sana tayong maniwala dito.
sana yung mga nakikinig dito, ipagkalat natin sa mga pamilya natin. Huwag tayo maniniwala sa survey. Tayo na lang ang kumontra. Kasi wala na tayong magagawa dito sa survey. It has been there. Conditioning the mind of the people parang since time immemorial eh. So, the only way para maano natin tong survey na to alam mo yun, makontra is mag-comment rin tayo sa mga social media pages, sabihin natin sa pamilya natin na huwag titingin dito, huwag boboto base sa survey, at ipapakita natin ang totoong survey ay ang election. Yun lang. Maraming salamat po, Miss Joey, na miss ko umakit dito. Salamat. Salamat sa lahat. Bye po. Thank you. We deserve better. Ayan. May kalye survey at mga Duterte team, ang malakas, sabi ni JJ Kojima. Ayun, dapat nga maraming magkalye survey sa totoo lang. Para makita kung ano talaga. May merong pagka kunwari nag-survey ka sa mga universities. Sa mga universities ang malakas talaga diyan pink. Yan talaga ang nila, yan talaga ang turf nila. Ayun. Anyway, hello XK chairman. Hello, Miss Joey. Hello. Remember me, happy birthday to us. Happy birthday to us. Naalala mo pa ako, Miss Joey? Hindi kita maalala. Sino ka? Ay, yung ka-birthday mo, Miss Joey. Happy birthday. Yeah. Miss Joey, makyat lang ako kasi meron kang tinanong doon sa mo regarding kung sino yung kamag-anak ng kontraktor sa bridge. May alam ako pero hindi pa ako. Miss Joey, hindi ko pa pwede ko ma-PM sa'yo kaya nga nag-PM ako eh. Kung saan ko pwedeng i-PM sa'yo. Then you can look into him. Kasi taga malapit. Sa page ko, pwede mo mag-PM doon eh. Pwede doon. Sige, i-PM ko sa'yo. Kasi taga malapit po kami doon, Miss Joey. Yung tabela ka. Alam ko kung dati kasi ako nagtatrabaho sa Miss Joey sa government. So, wala naman kasi merong inano si Dare to Us eh. Bakit biglang laki nang nakuha nila ngayong 2022? Kasi hindi lang yan yung contractor talaga, may mas malaki pa sa kanya. And maybe you can look. Hindi, Miss Joey, siya yung nakalagay sa record pero meron, alam mo yun Miss Joey, yung kapit ba? Dito Miss, pero at least mas alam nyo Miss Joey kung paano makukuha. Baka kilala mo si Dare to Us, at least makita niya yung collection doon. Tapos regarding naman Miss Joey doon sa Exodus, isa nga yung pinsan ko umalis dyan sa DOTR eh. Oo. Anong reason niya? Actually Miss Joey, time siya. Ito Miss Joey, nakakatawa to Lenny itong pinsan ko na to. Pero naghanap siya ng trabaho, time ni PRRD, na-hire siya. From driver, pero nakatapos siya ng college, from driver, naging supervisor siya. At sobrang proud siya sa mga pinagagawa nila. Ang boss niya if you remember, si Art Tugade po. Yung naging boss niya. Then from there, naging very proud siya. Hanggang nung time ni BBM, biglang wala na. Ayun, nag-resign. Nag-resign, Miss Joey. Kaya wala na lang talaga siya ng gana, ganon. Miss Joey, parang ganon. Kasi nung nagpakwento siya, kuya, ito ang trabaho ko, ganyan, very proud siya sa, MRT. Siya nagtatrabaho, sila yung nag-aano ng mga relays, ganon. Parang nawalan daw, parang ang kwento na nung last na nag-usap kami is, parang wala naman silang ma-maintain, wala din silang bagong ginagawa. So parang nare-neglect yung trabaho nila. So sabi niya, umalis siya. Isa sa mga umalis. So kaya nung nakuan ko nga, akyat nga ako, makwento ko lang din yung pinsan ko. Pero siyempre Miss Joey, alam mo yun. Pero grabe yun, 400. Tatanungin ko nga siya kung ilan talaga din silang umalis eh. At kung kailan. Engineers daw mga engineers. 400 kaya engineers. Supervisor yung pinsan ko Miss Joey. Na umalis siya dyan. May team siya. Every night may team sila na pupunta sa mga LRT. Actually, ang hawak niya is LRT. Ayun. So, bilang Miss Joey. Ingat po kayo Miss Joey Abang-abang ako sa inyo. Maraming salamat. Thank you. XK Chairman. Ayan. Okay. Hello, Rage, hello? Hello ma'am. May gabi din. Ayan, magandang gabi. Salamat sa pagkapit. Ayan. Yes ma'am. Na-miss ko yung live mo ma'am. Matagal na ako hindi nakakyat dito. Oo nga. Ayan. Anong chika, Rage? Ang chika ko yun ma'am, yung sa bridge ma'am. Meron akong nakitang problema doon. No? Actually, kung sa facts talaga, makikita mo yung bridge doon is, tawag dito is failure of design ma'am. Kasi nga, hindi natin isisi kay PRRD yun ma'am eh. At saka kay Pinoy rin kasi wala pang investigation. At kay BBM. Para sa akin lang Ang nangyayari kasi ngayon ma'am, nagtuturuan sila. No? But natural naman talaga yan ma'am sa construction ma'am. Kung sino yung mga nag-fail dyan, may mga aksidente. Well, tuturuan sila but
in the investigation way, makikita talaga yung sa facts na yun kung alam mo kung sino talaga ang may kasalanan. But for me, ang nangyari dyan sa bridge is may failure design talaga at hindi ko talaga isisisi yun kay PRRD kasi nga at the time kasi may plano na yan before kay Pinoy eh. And then ang problema is hindi mo pwede baguhin yung plano talaga. And then nag-step si PRRD nun, nasali siya sa Build program. Kaya tinuloy nila yung design kasi nga kung babaguhin mo kasi yung plano, ma'am, na-start na yung pa-research ka ulit tapos ang problema kasi dyan, mabayaran mo yung kontrata. oo, malaking gastos yun, sa totoo lang. Ang nangyari pa dyan is nag-start na sila 2015 pa pala, nabasa ko. And then 2014 2014 pa pala. So natapos yan 2021 kasi nga sa 2019 na pandemic, di ba ma'am? Tama ba ako? 2020. 2020. So para sa akin, huwag niyo isisi kay PRD yun kasi nga tinuloy na nila yung mga proyekto nun eh, yung mga unfinished project, tatawagin natin unfinished project, panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Pinoy. Mayroon talagang programa si Mark Villar noon na tinapos niya in terms of PRRD na may mga kontrata na and then tinuloy lang nila. Kaya nga maraming mga project eh na discover for the longest time na marami nagawa yung build kasi nga nakaplano na siya. So para sa akin, ang construction talaga hindi mo kailangan talaga i-perfect kasi nga meron talagang mga failure man pagdating sa construction, ma'am, sa totoo lang. May mga mali design, may mga ganun. That's hindi perfecto kasi yung mga design, ma'am, sa totoo lang. Kaya kung sasabihin nila substandard, hindi ko pwedeng isasabi yung substandard kasi nga wala pang investigation eh. And then hindi naman tayo ang kailangan mag-investigate diyan yung DOLE or DPWH ba? Sila na yan mag-investigate kung ano talagang failure diyan. Ang isa pa sa safety, meron ako nakita doon about sa safety kasi ang problema diyan is bakit nila inallow yung heavy truck? Ipang light lang siya eh. Yung heavy truck equipment nandun na. Dapat hindi talaga yon dadaan yon sa bridge na yun kasi nga pang light lang siya. It's very common sense eh. Meron namang access sa baba yung mga nakita ko yung lugar doon. Kahit sa TV makita ko. Meron silang daanan doon sa baba. Pwede naman silang dumaan doon. Bakit doon sa taas, 'di ba? It's common sense eh. Actually ang kaya nga isa sa mga maaaring may responsibility diyan yung LGU. Yeah, Ganun. correct. Kasi yung LGU, siya yung nagsusupervise ng mga national roads, ng mga provincial roads, ganyan. At saka yung mga bridges, yung mga roads and bridges, yung LGU nagsusupervise niyan. So they are the ones who need to ensure na ginagamit yung mga bridges at saka yung mga roads properly. Na hindi mo pinapadaan yung mga yung mga magkokos ng sira ng daan, ganun. Local talaga yun. Yeah, So, correct. ngayon, kaya nga yun yung dapat na ma-figure out dyan eh. Yun yung dapat na magkaroon ng kwentas klaras. From the original budget of around, actually yung bid budget pala na napanalunan dyan is around 400 million lang eh. So naging 600 million. So 440 plus million, naging 1.2 billion. From the 440 billion at nung nakita ninyo nakita ng government, even sa panahon ni PRRD nung panahon ng build, nung nakita na yung design flaw dyan at binadgetan nyo ng binadgetan in order to strengthen nga yung stability ng at what point nila na-realize na meron talagang design problem at kailangan i-address yun. Pagkatapos, since nung in-address na nga nila, meron bang na-change dun sa goal ng bridge? Kung yung goal ng bridge is for all vehicle types, ma-accommodate yung all vehicle types, hindi ba sapat yung almost 800 million na idinagdag dun sa budget na yun para maging okay siya? Ayun. Para sa akin, yung meron ding kasalanan tong BBM eh, kung nag-budget sila ng retrofitting. For me lang as retrofitting kasi pangpatibay ng bridge, no? And ang problema dyan, kung meron silang design dyan na substandard din. Yan ang tanong ko. Paano kasi kung nagsama? Meron nagsama na sa design tapos substandard pa. Yun ang malupit talaga doon. Tsaka, for me lang, hindi tayo pwede magsisi dyan eh. Wala tayong sisiyan dyan eh. Kailangan si BBM mag-action dyan kasi nga, sayang yung pera dyan sa taong bayan, nagbabayad ng tax, tapos hayaan lang niya. It's better talaga ang BBM na mag-investigate siya dyan, mag-investigate sila para wala nang issue, para malalaman talaga yung punto por punto dulo dyan kung ano ba talaga yung problema dyan sa bridge na yan. Tsaka isa din to si Tulfo eh, nakita ko ito naman si Erwin, nakita ko yung live, yung programa niya, at
At ang binabato si PRRD. Diyos ko po. Sabi ko, wala to. Wala to sa ayos to. Tumahimik, natatawa na lang ako kasi panira siya eh. And then, sinasabayan pala mga BBM supporter, ito, ganyan. Kasi sa TikTok kasi Ma'am Joey, nandun na ako eh. Nakipagbardagulan ako sa mga animal na mga BBM supporter na yan. Mga tanga rin. Tsaka, sinabayan nila. Pero pag mag-comment ka doon, yung pinopost nilang video, hindi ka pwede mag-comment. Kasi nilock nila eh. Kung may something dito Oh. So, pwede ka lang mag-heart, ganyan. So, alam nila. And then, para sa akin, yung mga kawalan ng mga engineers ngayon na 400 ba yun? 400. Malaking sampal yun sa gobyernong ito kasi nga, mantakin niyo, first time in history, ang dami nag-resign, 400. So, may something talaga fishy talaga nangyayari dyan sa DOTR or hindi ba sa DPWH kasi nga, ang problema kasi dyan, Ma'am Joey, example, yung mga programa ni PRRD noon, yung mga project nila, na kung papalitan yung mga engineer na yan, hindi nila alam, mahirapan yun, Ma'am Joey. I'm very sure from that, mahirapan talaga. Kaya, lalo na yung mga nagsimula talaga dyan, sila talaga may alam eh. Pero kung papalitan mo ng bago, naku, mahirapan yan. Kaya nga, babalik na naman tayo nito sa standard. Mangyayari na naman yung mga... Tingin ko marami talagang maaaring magkaroon ng responsibilidad dyan sa bridge na yan. Ang reckoning point nga, hindi kasi natin pwedeng sabihin na na parang, ang unfair kasi dyan, yung sisisihin mo yung isang administrasyon, hindi kayo may kasalanan yan, ganyan. Kasi nga, the project started 2014 pa, kinonstruct yan 2014 na. So ngayon, nung panahon ni PRRD, has no choice but to continue the project. Ganyan. Ngayon, kung kunwari, ang sinasabi, merong problema sa design, merong ganyan. Kung may mga ano yung mga ginawa to address it? Ngayon, ang problema kasi, pinapondohan siya ng pinapondohan to address the problem. Kasi kagaya nga nung pinakita ko sa inyo kanina, 2023 and 2024, meron ng retrofitting and strengthening project para doon. Tapos February 1, sinabi nila na good na yan, okay na yan. So, ibig sabihin, ikaw PBM, yung nag-last touch dyan, ikaw yung nag-assure that it is okay, then the first responsibility is on your hands. Diba? O dapat ang tinatanong nyo dyan unang-una, yung DOTR secretary yung wala na dyan, si Jimmy Bautista. Oo. Tsaka may balita pa yan, Ma'am. Hindi pa daw tapos yan, Ma'am eh. Yung sinabi lang sa news na February 1, hindi pa daw tapos yan kasi nga, paano nakadaan yung heavy truck dyan sa bridge na yan? So meaning, tuloy-tuloy pa yung trabaho. Hindi lang yung isang truck dun, Ma'am. Kasi sinabi nga ng Rage, ang sabi nga ng DPWH, Region 2, February 1, inopen na siya. Completed na yung project. February 1, 2025. At saka yung, Ma'am, yung driver, yung sa dump truck, yung naglo-load ng ilang tonelada na bato. Ang sabi ng, may nagsabi sa akin, Ma'am, na inutusan lang daw siya, Ma'am. So wala siyang choice talaga, Ma'am, kaya dumaan siya doon. Siguro. Hindi nga, ang tanong nga, nung inopen ba nung February 1, inopen na ba siya for all vehicles? Oo nga. Yun ang problema. Wala namang ribbon cutting. Wala namang ribbon cutting nakita. Kung inopen na siya for all vehicles, yun ang problema. Hindi siya i-assume talaga ng driver na pwede na siya doon. Oh, pero meron silang signages, Ma'am, nakalagay doon sa gilid. Kung ewan ko talaga kung sino talagang may mali dito eh kasi kung naglagay sila ng signage diyan, so meaning bawal talaga yung mga heavy equipment doon. Siguro hindi nakita ng kwan din ng driver. Kailangan nilang malaman doon sa investigation. Oo, yun lang. Kaya nga sabi ko nga dapat imbestigahan 'yan kasi nga sayang yung first time in history dito na yung may na-collapse na bridge in history sa Pilipinas. Hindi naman, meron na rin, marami na rin. Oh, marami, Ma'am, pero hindi talaga hindi ganito ko yung budget, man, malaki talaga yung budget, maabot ang bilyon. Oo, meron rin. Meron isa yung sa Visayas na nag-collapse na bridge. Meron din, marami na. Oo, marami na. Kaya nga kung talagang design talaga, I mean, talagang may failure siya sa akin talaga, yun lang. And then ayop na yung mga nagkakaka dyan, turo-turo na lang, wag na kayo magturo-turo kasi wala rin kayong magagawa eh. Let's investigate na lang for sure para sino talaga may kasalanan. Yun ang mapaparusahan talaga. Yun lang po, Ma'am Joy. Hindi pwedeng walang may responsibility dyan. Meron talagang merong kasalanan. Anyway, meron ka pang gustong i-share, Rage, para makapunta na tayo, bigyan na natin ng time yung mga iba? Actually, share ko lang, Ma'am Joey. Keep it up lang. Fighting for this the truth and wag po kayong mag-surrender. Nandito lang kami sa likod mo, Ma'am Joey. Hayaan mo yung mga congress na yan. Yun lang po. Salamat. Ayan. Thank you po. Tingnan natin sa tayo aabot. Okay. Thank you, Rage. Sige po, Ma'am Joey. Hello, Ems De Castro. Hello, long time no hear. Yes, Tita Ems De Castro, wait lang ha, si Frutita muna. Muna. Hello, Frutita. Okay, no problem. Hi, Joey. So, hello everyone. So, first time ko mag-join sa live mo, Joey, no? So, medyo yung sa bridge na medyo concerned ako doon kasi
ang laki ng budget. Tapos, 'di ba nag-ano siya. Tapos may problem by design na light vehicles lang from the start. Pero Hindi yata yung when insofar as yung ibang mga mga builders yung nakausap ko ang sinasabi nilang design doon yung design itself ng I think they are referring to the structural design of the bridge. Oo. So hindi Tapos, kaya ng heavy vehicle, 'di ba? Yung structural design nung bridge, hindi siya fit for heavy vehicles. That I do not know, no? Kasi ang goal kasi nun talaga is for it to accommodate all types of vehicles. All types of vehicles. Parang Oo. nung ginawa nila, nung binild nila, ayun siguro later on na-realize nila it cannot accommodate all type of vehicle. So that's why retrofitting and strengthening were undertaken. Oo. So ngayon, pinamp for retrofitting para dun sa ideal goal na dapat for all vehicles. So ang tanong ba dun, lahat ng ang laki ng budget, hindi na paanong retrofitting yung ginawa nila na umabot sa ganito? With that big of a budget, diba? And then kung gino signal yan ng February 1 na natapos na, so talagang may problema in terms of talagang kailangan ng further investigation dyan. Kasi ang laki ng budget, saan nyo pinunta sa budget, and ayun, saan napunta yung budget? Tinipid nyo ba yung materials kaya umabot sa ganyan? Or finalo through nyo ba talaga yung end goal na dapat pag ni-retrofit nyo yan, magiging fit siya for all types of vehicle? Yung mga details na gusto kong malaman sa investigation na mangyayari. Kasi kung si LGU talaga ang may dyan at magsabi na kung sinabihan nila si LGU na ibubukas natin to February 1 pero hindi dapat to heavy vehicle muna, light vehicle muna. Hindi for all types muna. Na-prevent to. Kasi may mga ganito pang ongoing na kailangan. Pero kung ang kinommunicate nila sa LGU is okay na to, parang ganon, all types of vehicle na tayo, pwede na, then yun, may problema. Bakit ganun may breakdown sa communication at may breakdown din sa pag-ayos ng retrofitting. Doon ko siya tinitingnan as a layman person na walang alam sa engineering and construction. 'Di ba? Tapos pagdating sa budget naman, with the argument nung recently sa Supreme Court about PhilHealth, tapos yung paglipat-lipat nila ng funds, na identify doon na when I heard it na parang nag-allocate kayo sa isang project na hindi pa nasisimulan, inaubos na yung budget and whatsoever. So ako, when I heard, after ng oral argument na at nangyari to, so naisip ko na, hindi kaya ganun yung nangyari based dun sa oral argument na nag-allocate kayo ng funds for infrastructure, kasi hindi naman naumpisahan or substandard yung in-execute ninyong implementation ng project, kaya nangyari tong bridge na to. So dun ko siya kinoconnect. Tapos kinonnect ko din yung idea na, after ng oral argument sa PhilHealth sa Supreme Court, na nalaman na may project infrastructure na inutang, naubos yung pera, tapos ngayon popondahan nang wala namang na-execute na Kung hindi ako yung mga pera, hindi pa nga raw nagagastos. Yun, hindi nagagastos and all. Pagkatapos, gusto niyong pondohan sa PhilHealth. Oo, tapos ayun, so yung project kaya nga popondohan mo na ng popondahan. Kung ganun yung kalakaran, so may mga na 'di ba, mga questionable ways na doon. Kung ako yung part nung employees and engineers na nag-execute ng mga ganung infra project, madidemoralize din ako, 'di ba? Madidemoralize din ako. So yung 400 na resignation ng mga engineers and all, malalim at kumbaga para siyang onion, layers by layers yung reason ng reason ng mga yan kung bakit they are resigning. And then ngayon ang tinitingnan ko, paano yung mga projects with the loss of talent na ang taas ng churn rate na ganito, 400, significant yung magiging impact niyan. Yung mga projects na yung quality ng infrastructure, yung pag-finish ng mga existing projects and all, impacted yan. So, I hope yung pumalit, yung nagmamanage ngayon, na-consider niya to. Kung intentional yung request niya for these people to leave, then dapat na-consider yung paano yung workload and burnout ng mga maiiwan, paano yung safety risk ng mga mako-compromise na project because of the loss of talent, at saka yung rehiring and training cost ng mga papalit. So ako tinitingnan ko lang siya sa perspective ng budget. Ang laki ng impact nito in terms sa budget allocation in getting this resolved, which is masakit para sa akin kasi tax ko yung gagamitin. Yun lang yung point ko. Na gustong i-share. Ayan. Thank you Frutita. Maraming salamat. Ayan. Bakit LGU ba hindi under ng national yon? Sabi, hindi kasi ang supervision ng mga bridges at saka ng mga roads nasa LGU. So sila yung magsusupervise kung paano ginagamit yun, kung paano yun.
So if hindi utilized properly yung ano, hindi utilized properly yung ano, yung road or yung bridge, ganyan. Yung responsibility mo punta yun sa LGU. Kaya nga ano yan eh, kung kunwari, hindi pa talaga siya open for heavy vehicle. Sa lightweight vehicle lang siya. Tapos merong pumasok na ano, na yun nga yung tonelada yung dala na truck. Tapos yun yung nag-cause no. Ang mayayari diyan, yung LGU at saka yung truck, yung may-ari nung trucking. Sila mayayari diyan. Pagka kunwari hindi pa naman pala talaga siya open for ano, for ano yung all types of vehicle use, ganun. But nevertheless, meron pa rin question tungkol doon sa mga retrofitting na ginawa. Kasi you already went way above the original budget. 'Di ba? Parang sa 1.2 billion na project. Light vehicle lang yung may nag-comment nga dito kanina eh. 1.2 billion pagkas light vehicle pa rin ang pwede. Parang gano'n kalaki yung kailangan natin pera para magkaroon ng something na dependable. There's really something wrong with how we build our infrastructure. And that is something that we should find out kung bakit gano'n. Gumagastos tayo ng ganito kalaki, pagkatapos hindi man lang tayo magkaroon ng mga nice things. That's a huge problem. Ayun. So anyway, hello Tita Ems. Hello. Ayan, go Long Tita time Ems. no see. Pagkabog naman, Miss Joey, ang hikaw mo at yung lipstick. Yes, of course. Ayan. Ano ba ang pa-share natin Hindi, dyan, comment. Tita Ems? Oo. Mag-comment lang ako doon sa tatlo lang ha, madali. Bago ako mag-pick up ng aking gamot sa pharmacy. Una, yung sa PCO na resignation. Alam mo, siguro kaya sila nag-resign. Hindi nila ma-tolerate na ganun ang klaseng makakasama nila. Sus ko naman, siyempre yung iba dyan ay graduate, may mga masteral yan, may mga doctoral ano yan sa communication. And then, ang makakasama nila ay isa ng palengkerang palaka, ay nako. Kahit ako, Joey, magre-resign ako. And syempre, ano naman yun, dapat ay medyo pinest when you are speaking in behalf of the president. Kahit naman yung presidente Pero Tita medyo... Ems, sa PCO, wala naman silang ano dyan eh. Parang, hindi gusto namin makasama or what? Hindi yan uso sa kanila. Si Emerald, Hindi. di ba si Emerald, parang USEC siya dyan. Marami rin naman walang type sa kanya dun eh. Pero nagsistay pa rin sila. Kasi nga, parang kaya nga. power that comes through it, ganun. That comes with it. So, parang... pero ang akin dyan, hindi... Ay, ang ano diyan na syempre meron din naman silang natitirang dignity kahit kakaunti, kahit kasingot, no? And then yung massive resignation doon sa under Vince Dizon. Si Vince Dizon since yung si Sec Artugade, nakikita ko yan na kumbaga through yung build at saka yung sa ginagawa ni Sir Art, makikita mo, ang alam ko na turuan yan nakakita siya ng maganda kay Sir Art. And then, ang nakakatakot dyan, yung mga engineer, kung ang mga engineer na mga nag-resign, imagine how many it is, they are, baka yan may mga handle na mga matataas na, kumbaga na mga project. Teka lang Dr. Toto, nagpo-promote ka ba ng party list dito? Kanina pa ako nakikinig. Ayan. Bilang civil engineer, gusto ko lang Wait lang. Nagpo-promote ka ba ng party list dito? Hindi. Kung sa matatanggalin ko na, nagkataon lang ano tawag dyan sa aking background screen. Okay. Hindi naman, pero kasi baka mamaya, Wala. Pagkatapos sabihin, pinopromoto ni Joey. Hindi. Baka mamaya, merong eksenang ganun lumabas sa akin. So, anyway, very quick lang naman sa akin. Wait lang po. Naitanong ko lang. Patapusin ko lang po si Tita Ems Castro. Tapos si Guwapa lagi ko. Tapos kayo po. Okay, sige. Wait lang po. Tita Ems, go. Oo, ayun nga ituloy ko, nakakatakot din kasi ang magiging hawak ni Vince Dizon is all about transportation. At saka mayroon pa diyan ang laki ng sakop ni Vince Dizon, and then ang daming nag-resign o ano ba yung resignation nila, no? Sa dapat ay matignan niya ng ating government, paano palalakarin yan, magiging massive problem sa ating gobyerno. And
as a taxpayer, Pero they, tita, kasi sa totoo lang tingin ko naman itong ay teka, yung exodus sa DOTR, yung exodus dun sa DOTR, teka, I do not know. Is it initiated by the DOTR secretary? di ba nga, they, Ano ang tawag dito? directed, Ano siya, ang tawag dito, just to confirm yung pagre-resign sa DOTR is initiated by Vince Dizon. kaya So nga, siya yung siya yung nag mag-courtesy resignation na kayo. So ngayon, after saying so, 400 plus yung nag-resign. Maraming nag-respond dun sa call niya na mag-resign. so one, ang ang aking nakikita doon, nakalabas sila doon sa, maybe, may disadvantage at disadvantage yun. One, nakasalba sila. What is the reason? How about their compensation or how about dapat makita rin natin yun. At saka yung iiwanan nilang trabaho. Miss Joey, ang 400 exodus resignation, it is a big problem. Saan sila galing department ng DOTR? Yun ang ano ko doon, yun ang concern ko. So dapat ay maringgan ng explanation si Sec Vince about the resignation, why and how, saan, papaano sila o bakit, anong dahilan. Imposibleng because of health. Wait. Kasi ang sabi ni Vince Dizon, yung 400 engineers na nag-resign, nangyari yon in the past 6 to 8 months. So yung resignation nangyari the past 6 to 8 months. Even so, Sa kanya lang, siya lang ang nag-brought out. Yun lang ang dinatnan niya. dinatnan niya na to. Be that as it may, nag-request pa siya ng courtesy resignation. So sa totoo lang ako, And hindi ko yun alam nga. kung anong trip nito ni Vince Dizon. Kasi kung alam mo na marami nagre-resign tapos nagpapa-courtesy resignation ka pa. Anong trip niya?